Papatayin kita. Hindi. Gusto kitang ilubog bilang isang babaeng hindi marunong sumunod at nakikiapid sa ibang lalaki bilang babala sa lahat. Xiao Yancy, maglakas loob ka. Bitawan mo ako. Zhou Wangshu, nakakatawa pa sa'yo? Kung hindi kita makakamtan, edi mamamatay ka kasama nitong babaeng ito, si Su Yaoguang. Gapusin ninyo silang dalawa, itulak. Ikaw si Jiang Yihuan, ang taong hindi niya nakamit. At ako naman, ang taong itinapon ng asawa ko. Paumanhin, ako ang may kasalanan. Kung may susunod na buhay, Yao Guang, bayaran mo na. Anong inaantay mo? ito ang Aning Village. Hindi ba't namatay na ako sa pondo ng Xiao Manor? Bakit bigla akong nandito ulit? Siya ang Xiao Yancy, mula 8 taon na ang nakalipas. Nabuhay ako muli sa araw na ito, nang binili ko siya. Ang ganda, buhay pa rin ang nanay ko ngayon. Sa nakaraang buhay, ako at ang nanay ko ay nagtipid upang pag-aralin si Xiao Yancy. Ngunit nang siya'y naging top scholar, kinamuhian niya ako ng husto. Tanging si Jiang Yihuan ang iniisip niya. Namatay ang nanay ko habang papunta sa kabisera, ni hindi man lang siya nagtanong. Sa parehong taon, ako naman ay itinulak ni Jiang Yihuan sa pond at namatay. Kaya ko ang lahat ng gawain. Talagang umiikot ang mundo. Xiao Yancy, sa buhay na ito, tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa iyo. Payat na payat, 2 tael pa ang hinihingi. Akala mo ba tanga ako? Hoy, dalaga. Tingnan mong mabuti. Payat man ang aliping ito, ang katawan niya ay matipuno. Tingnan mo ang pangangatawan. Kaya ko ang lahat ng gawain. Hoy, ito. Meron din namang mas mura. Sa kariton ko, may isang halos patay na. 10 pera. Hoy, huwag kang umalis. Siya yon. Sa nakaraang buhay, si Jiang Yihuan ay ikinulong at binugbog siya upang makuha lang siya. Sa huli, kasama ko siyang nalibing sa ilalim ng lawa. Kaya pala noon, may pagkakataon pala akong bilhin siya. Siya ang kukunin ko. Bakit mo pipiliin yung walang kwenta? Marunong akong magbasa. Tingnan mo. 2 tael. Marunong akong magbasa. Piliin mo ako. Ako ang piliin mo. Ano naman kung marunong magbasa? Baka ikaw lang ang sukab na hindi mapapalapit. Kung bibilhin ko ang tulad mo, mas mabuti pang mag-alaga ng walang kwenta. Su Yaoguang, naaalala kita. Magtatagumpay ako. At pagsisisihan mo ang pagpili mo ngayon. Tumakas ka, Wangshu. Tumakas ka na, bata. Inay. Gising ka na. Sino ka? Nasaan ako? Ako si Su Yaoguang. Nasa barangay Aning tayo. Binili kita sa halagang 10 barya. Huwag kang mag-alala. Magpagaling ka lang ng maayos. Kapag gumaling ka na, kung gusto mong umalis, pwedeng-pwede kang umalis. Barangay Aning, hindi ko akalain na ako, ang tagapagmana ng Jishi Hall, ay naisahan, pinatay ang aking mga magulang, at naging isang alipin, at ibinenta sa isang liblib na lugar. Ayon sa doktor, ang mga sugat mo, kahit mukhang malala, ay hindi naman talaga ganun kasama. Magpagaling ka lang ng maayos, at gagaling ka rin agad. Sa hinaharap, kung wala kang pupuntahan, pwedeng manatili ka rito bilang aking kapatid. Oo nga pala. Ano ang pangalan mo? Gusto mo bang bigyan kita ng pangalan? Ernio, Sanhua. Haydan, Wangshu. Zhou Wangshu. Wangshu. Ang ganda ng pangalang yan. Anong ginagawa mo? Bakit siya natatakot ng ganito? Tiyak na nakaranas siya ng kalupitan noon. Papainumin kita ng gamot. Malubha ang mga sugat mo, kaya ako na ang magpapainom sa'yo. Halika, bukas ang bibig. Ang galing. Isa pa, okay?
Yao Guang, buhay pa ba ang binili mong lalaki? Hindi mamamatay. Tiningnan na ni Tito Lin. Sabi, makakapagtrabaho pa siya sa bahay sa hinaharap. Kaya nakakuha ka ng magandang deal. Kumusta, Tita Lee? Kumusta, Tita Wang? Juan, narinig ko, bumili din kayo ng maliit na alipin. Maganda ang itsura at marunong magbasa. Totoo ba? Oo, mukha siyang kahabag-habag, kaya binili siya ng nanay ko. Jiang Yihuan, sa nakaraang buhay, ikaw ang dahilan ng malungkot kong pagkamatay, kasama ang nanay mo, para makakuha ng pwesto sa embroidery hall. Sinasadyang sinunog ang kamay ng nanay ko ng kumukulong tubig. Ang mga galit na ito. Naaalala ko lahat yan. Ate Yao Guang. Ate Yao Guang, pwede bang dahan-dahan lang ang pagpalo? Nabasa na ang mukha ko ng tubig. Hindi aabot doon. Pumunta ka doon at tumayo. Alam ko, Ate Yao Guang, si Kuya Xiao ang una mong nakita. Pero ikaw, walang pera, kaya binili mo muna yung malapit ng mamatay. Huwag kang magalit. Kapag nakapag-ipon ka na ng pera, ibebenta ko na lang sa'yo. Sa panahong ito, sa amin muna ito itatago. Kaya dapat ingatan mo ito. Narinig ko, ang mga nag-aaral ay mapagmataas. Baka sa dakong huli, magdala ka ng mahirap paglingkuran. Ang buong pamilya ay magkakaproblema. Ikaw, Xiao Yancy, sa nakaraang buhay, itinuring ka naming buong pamilya na kayamanan. Hindi ka nagtratrabaho sa bahay. Naranasan mo ba kahit kaunting hirap? Sa buhay na ito, magsaya ka na lang sa mga araw bilang alipin. Ayon sa babae, 2 taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang ama sa digmaan. Ngayon, silang dalawa na lang ng kanyang ina ang natira. Mag-isa na lang silang dalawa. Ha? 10 piso. Zhou Wangshu. Ngayon, 10 piso na lang ang halaga mo? Hindi. May malalim akong galit na dapat ipaghiganti. Hindi ako dapat manatili dito. Noon, paulit-ulit akong tumakas sa mga negosyante ng tao. Kaya ang mga sugat na nakuha ko ay napakalubha. Kailangan kong magpagaling ng ilang araw pa. Siya na ba iyon? Ang galing! Isa pa, Sina. Sana ay okay lang siya. Wala si Wangshu sa bahay. Wala ring si nanay. Napakalubha ng kanyang mga sugat. Hindi siya makakalakad ng maayos. Pinabili kita ng manugang na lalaki para dito sa bahay. Ano ba naman ito? Ito ang dinala mo. Halos patay na. Dali, ibalik mo siya sa pinagbilhan mo. O kaya, itapon mo siya. Baka mamatay pa siya rito at magdala ng malas. Naririnig mo ba ako? Naku, nanay, baka ibinenta na niya si Wangshu? Huwag mo akong sisihin na walang awa. Ikaw kasi, sobrang tindi ng mga sugat mo. Kung mamamatay ka sa bahay, masisira ang buhay ng anak kong babae. Dito na lang. Mukha namang maganda. Ito na ang magandang lugar na swerte para sa'yo. Kung may multo man dito, huwag ninyo kaming pag-initan. Kung may sisihin, ako na lang. Wala itong kinalaman sa anak ko. Bahala ka na sa buhay mo. Dito na ba? Ako mamamatay? Itay. Inay. Patawarin ninyo ang inyong anak. Hindi ko kayo napaghigantihan. Gising! Gising ka na! Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Malapit na tayong umuwi. Pagdating sa bahay, lulutuin kita ng lugaw. Tapos, magluluto rin ako ng itlog. Para gumaling ka. Ikaw, huwag mong sisihin ang nanay ko. Natatakot lang siyang maging balo ako. At masira ang pangalan namin. Kaya nagawa niya yon. Pero huwag kang mag-alala. Dahil binili kita, tiyak na paggagalingin kita. Pagkatapos, kung gusto mong umalis o manatili, ikaw ang bahala.
Bakit mo? Ako ginaganito? Siguro may utang ako sa'yo sa nakaraang buhay. Ako kasi ayaw na ayaw kong may utang sa iba. Kapag may utang ako, sisingilin ko ng buong puso. At kapag may utang sa akin, sisingilin ko rin ng buong puso. Juan, ayos ka lang ba? Xiaogege, ako medyo masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Pwede mo ba akong tulungan? Isampay mo ang mga damit na ito. Tama. Tulungan mo rin akong putulin ang mga kahoy. Ang sipag mo naman. Dinala ka ng nanay ko pabalik. Malaking tulong talaga. Bakit mo sinasabi sa kanya ang mga ito? Talaga namang sa amin alipin na binili. Ang mga gawaing ito dapat talaga niyang gawin. Ang bagal-bagal magtrabaho. Ay, nanay. Hindi pa sanay si Xiaogege ngayon. Mamaya ay magiging okay na. Tama ba, Xiaogege? Bilisan mo. Mamaya, walisin mo ang sahig. Ang galing talaga ni Xiaogege. Isipin mo, ako ang tunay na anak ng pamilya Xiao. Naging hamak na alipin ng isang magsasaka. Su Yaoguang, ito ang paraan para kontrolin ang mga lalaki. Hindi mo matututunan habang buhay. Ano ba ang nangyayari sa babaeng ito? Sa katawan ng mga lalaki, napaka-curious. Gusto ba niyang sa akin? Nanay naman, sa ganitong gulo, lalong lumala ang sugat ni Wangshu. Tingnan ang sugat na ito. Kailangan pang bumili ng ilang gamot. Pero halos maubos na ang pera sa bahay. Kapag halos gumaling na si Wangshu, kailangan nang bumili ng mga sangkap at kasangkapan para gumawa ng pampaganda. Kapag kumita na ng pera, saka ko maiuuwi si nanay at si Wangshu para mabuhay ng maginhawa. Ako, nasaktan ba kita? Kaya dahan-dahan na lang. Mula nang maging alipin. Dahil sa itsura ko, ang mga taong may balak sa akin. Ay, napakarami. Pero 2 beses niya akong iniligtas. Kung gusto niya, isipin na lang nating bayad utang na loob ito. Nasaktan na naman kita? Pasensya na. Medyo malakas kamay ko nitong mga nakaraang araw. Magpahinga ka na. Babalik ako bukas para bisitahin ka. Tumutulong lang talaga siya sa akin? Ate Yaoguang, Sino ang nagpabalita sa inyo na pumunta rito sa bahay? Lumabas kayo! Talagang bastos ka? Kuya Xiao, huwag mo naman sanang pagalitan si Ate Yaoguang. Baka kasi masama ang loob niya dahil sa may sakit niya. Huwag mo na siyang pagalitan. Juan, masyado kang mabait. Nakakasuka ka talaga. Umalis kayong dalawa rito. Huwag ninyong dungisan ang bahay ko. Ikaw! Ate Yaoguang, bakit ang sungit-sungit mo? Pinadala kami ni Tito Lin para magdala ng gamot sa iyo. Kung ayaw mo, Pera ko ang pinambili nito. Siyempre kukunin ko. Nakuha ko na ang gamot. Pwede na kayong umalis. Juan, umalis na tayo. Ate Yaoguang, si Kuya Xiao ko, ay magaling sa medisina, marunong pa magbasa. Si Tito Lin nga, palagi siyang pinupuri. Anong kinalaman ko doon? Kung may sakit ka, pa-check up ka sa kanya. Ikaw! Ang ibig kong sabihin, wala ngayon si Tito Lin. Ilang araw pa bago siya bumalik sa baryo. Bakit hindi mo patingnan kay Kuya Xiao yung may sakit mo? Kapag naasikaso na siya ni Kuya Xiao, baka sakali hindi ka na maging balo. Ikaw, Yao Huang, hayaan mo na silang pumasok. hindi ba't sabi nila mahina raw siya? Paano naging ang ganda-ganda niya? Sa totoo lang, mas gwapo pa siya kay Kuya Xiao. Buti na lang si Kuya Xiao, nagsabi sa akin. Ang pamilya niya ay dating mga edukado, kaya yung binili ni Su Yaoguang, maganda lang tingnan, pero ganun lang yon. Bro Joe, kulang ka sa lakas? Nanghihina ang katawan mo? Pero sakto, mayroon akong dala na reseta para magpatibay. Bago ako pumunta rito, pinakiusapan ko na si Dr. Kui na ihanda ang mga sangkap. Ipakulo mo ito ayon sa reseta. Mga 1 buwan, gagaling ka na. Ito ba yung gamot?
Ano, Ginoong Zhou, hindi ka ba nagtitiwala kay Kuya Xiao? Siya ay si Ginoong Xiao. Sigurado ka bang ito'y reseta para magpatibay? Siyempre, nakasulat ito sa Ben Caojing. Totoo na nasa Ben Caojing, pero malamig ang gamot na ito. Pampurga, hindi pampatibay. Kung ihahalo mo ito sa mga mainit na gamot, magkakasalungatan sila. Hindi ka makakapagpatibay. Sa katagalan, lalo pang hihina ang pundasyon mo. Ginoong Xiao, hindi mo ba alam ang init o lamig ng gamot? Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ginoong Xiao, ang bawat salita at gawa ng isang doktor ay nauuwi sa buhay ng tao. Kung lahat ay katulad mo. Ano ang pinagkaiba sa pagpatay? Kuya Xiao, alis na tayo. Sino bang gustong magpagamot sa kanila? Ang galing mo, ilang salita lang, na ikahiya mo yung mayabang na si Xiao Yanqi, na ikinahiya niya ang sarili niya. Wang Shu, ikaw, marami kang alam. Ito ba'y may kinalaman sa Jishitang? Paano niya nalaman ang Jishitang? Noong nakita kitang nasa koma, palaging nagsasalita sa panaginip, naisip ko ang Jishitang, ay dapat na ikaw ang dating tahanan. Okay lang, kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Bawat tao ay may sekreto. Gusto ko lang sabihin, Wang Shu, ang galing-galing mo talaga. Kaya magpahinga ka ng mabuti. Siya. Hindi? Ano ba iniisip ko? Hindi pa nababayaran ang malalim na pagkakautang ng dugo? Paano ako malilinlang ng kaunting pagmamahal na ito? Ang inyong pamilyang Zhou ay 3 henerasyon ng nagdodoktor, ngunit ano ang silbi ng paglilingkod sa mundo? Sa mundong ito, kapangyarihan lamang ang makapagpapahintulot sa tao na gawin ang anumang nais. Ako'y kayang durugin kayo, parang pagdururog lang ng langgam. Kapangyarihan? Kapag may kapangyarihan na, makakapaghiganti na. Hindi ako dapat manatili dito. Kailangan ko nang umalis. Kumusta po kayong dalawang tiyahin? Yao Guang ang guwapo ng lalaking ito. 10 pera lang ang ginastos mo, talagang nakakuha ka ng magandang deal. Dati sinabi pa na sayang hindi niya binili iyong sa pamilyang Jiang, pero ngayon tingnan mo, iyong sa pamilyang Jiang ay nagkakahalaga ng 1.5 tael. Ngunit mahina at walang kaya, walang magawa. Oo nga, talagang hindi makakapantay sa kanya. Sobra naman ang papuri ninyong mga tiyahin. Uuwi na muna kami, magpatuloy kayong maglakad-lakad. Tara na. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sige. Paalam. Alis na kami. Ang ganda nga. Yun nga, kakagaling mo lang sa sakit. Hindi mo kailangang samahan ako sa pag-akyat ng bundok. Kung hindi kita sasamahan sa pag-akyat ng bundok, paano ako makakahanap ng pagkakataon na umalis? Medyo nakapagpahinga na ako. Maraming mababangis na hayop sa bundok. Samahan na lang kita. Si. Kanluran ang pinasok natin sa bundok. Kung gusto nating makaalis, sa silangan lang tayo pupunta. Wang Shu, tingnan mo. Ang ganda ng kulay ng bulaklak na ito. Magandang gamitin ito sa pampaganda. Siguradong bagay na bagay. Kapag nabenta na ito, bibilhan kita ng mga bagong damit. Si, hindi ako naniniwala na may kabutihan na walang dahilan sa mundo. Hindi rin ako naniniwala sa kabutihang walang katuturan. Paalam na, Su Yaoguang. Hayop, dito ka tumingin. Hindi pwede. Kailangan kong bigyan si Wang Shu ng oras para tumakas. Pagkatapos kong muling mabuhay, lumakas ng husto ang lakas ko. Kumpara kay Wang Shu na mahina, mas malaki ang tsansa kong mabuhay. Wang Shu, tumakbo ka na. Bakit siya? Bakit niya ako ililigtas nang hindi inaalintana ang panganib?
Ang tanga-tanga. Hindi ko mahanap dito. Doon na lang ako maghahanap. Binabalaan kita. Kung hindi mo mahanap ngayon ang halamang lingzi na gusto ng kapatid kong babae, babalikan kita at papaluin. Sabi ni Jiang Yihuan, halamang lingzi ang hinahanap niya. Pero ang totoo, gusto niyang alamin ang tungkol kay Su Yaoguang. Madalas siyang pumupunta sa bundok para mamitas ng halamang gamot. Sinasadya niyang guluhin si Su Yaoguang. Ganoon lang kaisip ang taong tulad ni Jiang Yihui. Akala niya, para lang sa halamang gamot ang gusto ng kapatid niya. Kung noon pa sana niya nabili, ang buhay ko kaya ay mas naging magaan? Pinahanap kita ng halamang gamot, tapos nagtatamad-tamad ka? Gusto mo bang mapalo? Tititigan mo pa ako? Ako? Tulong! Si, Banggain mo siya. Banggain mo. Ayaw na ayaw sa kanya ni Juan Juan. Sana mabangga siya ng malakas. Aray. Wang Shu, Ay naku, ang laki ng baboy ramo. Napakalaki talaga. Binibining Yaoguang, ang galing ninyo. Oo, siksik ang laman ng baboy na ito. Perpekto ito para gawing longganisa. Ang laki-laki. Yaoguang, bibili ako ng 2 kilos. sige, marami namang karne ito, hindi namin mauubos. 8 pera bawat kilos. Sabihin lang sa akin kung sino ang gusto bumili. Ito. Kino. Ang lakas ng babaeng taganayo na iyon. Ganoon kalaking baboy ramo, kayang-kayang kargahin mag-isa. Buti na lang hindi ko siya binili noon. Marunong siya sa gamot at may kakaibang dating. May tapang at talino. Tiyak na hindi siya ordinaryong magsasaka. Umalis ka dyan! Su Yaoguang, hindi mo pwedeng ipagbili ang karneng ito dahil ang ginamit na kutsilyo sa pagpatay sa baboy ay sa amin, sa pamilya Jiang. Kaya dapat, kalahati ay para sa pamilya Jiang. Zhong Lanhua, mali ang sinasabi mo. Kanina sa bundok sina Yaoguang at Wang Shu ang nagligtas kina Yihui at Wu Qi. Ang nagligtas kina Yihui at Ling Qi. Ang nagligtas kina Yihui at Yan Qi. Ikaw, hindi ka man lang nagpasalamat nang aagaw ka pa ng karne. Tama, sabi mo, kutsilyo ninyo ang ginamit sa pagpatay sa baboy. Pero kayo ba ang pumatay sa baboy? Xiao Yanxi, halika rito. Sabihin mo sa lahat, ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa baboy, sa pamilya Jiang, bagaling, magsalita ka ng maayos. Su Yaoguang, hiniram ang kutsilyo namin. Narinig ninyo lahat? Hindi ako nagkakamali, di ba? Kung hindi kutsilyo namin, makakapatay kaya siya ng baboy? Baka mawala pa ang buhay niya sa ilang na lugar na iyon. Su Yaoguang, anong ginagawa mo? Para sa karneng baboy, papatay ka ng tao? Hindi mo ba sinabi na si Shazu ay dahil sa iyong kutsilyo? Eh di tawagin mo siya ngayon. Tingnan natin kung gagalaw siya. Ikaw, Tama si Yaoguang. Kung talagang dahil sa kutsilyo ninyo, Zhong Lanhua, bakit hindi mo tawagin ang kutsilyo ninyo? wala akong pakialam. Basta ang karneng baboy na ito, kung hindi mo ibibigay sa akin ang kalahati, walang sino man sa inyo ang makakapagbenta. Ginang, ayos lang ba kayo? Ayos lang ba kayo? Su Yaoguang, Zhou Wangshu, maghintay kayo. Anong tinitingnan-tingnan nyo? Tulungan nyo nga akong tumayo? Walang kwentang bagay ka. Sayang ang laki mo. Kaya niyang patayin ang baboy. Bakit ikaw hindi? Anong tinitingnan mo? Sumama ka na sa bahay. Nakakahiya ka. Ginang, umalis na tayo! Umalis na tayo! Xiaobichi, hindi ba't mahalaga sa iyo ang mukha mo? Ngayon, naranasan mo na ang mapahiya sa harap ng publiko. Sanay ka na ba? May alitan siya. Sa batang alila ng pamilya Jiang. Hoy, Yaoguang. Kumain ka ng karne. Salamat, inay. Nagkamali talaga ako kaninang umaga. Ang ganda ng pagkakataon. Pero, hindi ako umalis. Tumakbo ka, Wangshu. Noong panahong iyon, bakit niya ako iniligtas? Wangshu. Ikaw naman, kumain ka rin. Salamat, Tia. Ayon kay Yaoguang,
Pinatay mo ang baboy Ramo sa kritikal na sandali. Iniligtas mo ang buhay ni Yao Guang. Si Yao Guang lang ang anak kong babae. Salamat sa iyo, anak. Dati, ginawa mo ang lahat para itapon ako. Ngayon, harapan kang nagpapasalamat. Matapat ka naman pala. Walang anuman. Pamilya tayong lahat. Oo nga pala, Wang Shu. Hindi ko alam na ang galing mo pala sa tirador. At saka, yung pagbilang sa kita mula sa pagbenta ng karne, naayos mo agad. Ang galing-galing mo talaga, Wang Shu. Mas magaling ka. Yung napakalaking baboy Ramo, mag-isa mong hinila pabalik. Wala akong naitulong. Ay, kanina, nang pumatay ka ng baboy, nasugatan ulit ang dating pilay sa iyong pulso. Paano pa kita papagod ulit? Sakto naman, malakas ako. Kaya kumain ka ng marami. Wang Shu. Kumain ka rin ng marami. Sige. Oo nga pala. Pagkatapos kumain, magdala ka ng karne sa lola mo. Si, Su Yao Guang, Nanay, bakit ka na pa rito? Nakakain na nga kayo ng baboy Ramo. Hindi man lang naisip si nanay at si tatay. Nabulag talaga ang kuya ko noon. Nang pinakasalan kanyang walang utang na loob. sino ang sinasabi mo? Nanay, balak ko sanang pagkatapos kumain, papadalhan ka ni Yao Guang ng 1 kilong karne. Hindi ko inasahang darating kayo ng ganito kabilis. Parang ang dating, hindi kami makakain ng karne sa bahay namin. Ito talaga ang mag-ina. Gamit ang pangalan ng nakatatanda at kamag-anak. Laging inaapi kami ni nanay. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang pamilyang ito ay talagang nakakainis. Dahil lang sa karne ng baboy, dumating kayo para manggulo. tatanungin kita, ikaw ba ang nag-utos kay Yao Guang na bumili ng lalaki? Ito ba yung lalaki? Maputi naman ang kutis, pero napakapayat niya. Makakatrabaho ba siya? Makakabuo ba siya ng anak? Nanay, ito ay usapin ng aming pamilya. Huwag kang mag-alala. Ako ang lola ni Yao Guang. Pakikialaman ko ang kanyang mga usapin. Napag-usapan na namin ni Guilan. Magandang araw ang ika-8 ng susunod na buwan. Maghanda ka. Ipaaayos natin si Yao Guang na pakasal kay Muto. Sa hinaharap, ang pamilya ni Guilan ang aalalay sa inyo. Hindi man lang marunong kumain nang mag-isa si Muto. Hindi ko hahayaan si Yao Guang na pakasal sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Zhang Jiaodi, huwag kang magpakapal. Kapag pinakasalan siya ng anak ko, malaking biyaya iyon para sa kanya. Tingnan mo, nagalit si nanay. Kung nabubuhay lang ang kuya ko, sampailan kayong dalawa sa panaginip. Hindi kami sasampalin ng tatay ko. Kayo nga, sabi ko na nga, may asawa na ako. Nakikita mo ba? Siya si Zhou Wangshu. Napakabuti ng aming pagsasama. Napakasaya namin. Tungkol naman sa sira-sira mong si Muto, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Inay, tingnan mo siya. Su Yao Guang, wala kang karapatang magsalita dito. Ha? Ako ang lola mo. Ako ang magdedesisyon sa pag-aasawa mo. Mula nang bata ka, ni karayom ay hindi mo man lang naabot para sa akin. Bakit mo ako pagdedesisyonan? Nagmamadali kayong ipakasal ako sa tangang si Mutong. Hindi ba't gusto nyo lang ang 3 ektaryang palayan namin? Ikaw, taong walang utang na loob, para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ito. Kung talagang para sa ikabubuti ko, hindi mo ako pipilitin pakasal sa tangang iyon. Kung talagang para sa ikabubuti ko, hindi mo iisipin ang lupa namin sa buong mundo. Paano ka naging ganito kasamang lola? Grabe naman si Lola Su. Sobra talaga si Lola Su. Pumalit na nga sa manugang niya sa digmaan ng tatay ni Yao Guang. Ngayon, inaagaw pa niya ang lupa nila. Hindi ba't inaapi niya ang ulila at byuda? Hindi ba? Tanga si Mutong. Alam ng lahat ng tao sa paligid. Sino ang gustong magbigay ng anak na babae para sumabak sa impyerno? Lola pa naman siya. Sobra talaga. Oo nga. Ikaw ang nagturo sa magandang anak mong ito. Umalis na tayo. Umalis ka na riyan. Umalis. Inay, kung muling maglakas loob silang pumunta, haharapin ko pa rin sila. Ang kapakanan ng pamilya natin. Walang sino mang makakaagaw. Lumaki na ang anak kong babae. Ang ugali niya? Medyo kahawig ko. Ang patuloy na pagpapakumbaba, magdudulot lang ng mas matinding pang-aapi. Kapag naranasan na nila ang hirap, saka lang sila magiging maayos. Mula ngayon, dapat maganda ang buhay ng pamilya natin. Pamilya,
Isang pamilya. Nakita mo ba? Siya si Zhou Wangshu. Napakaganda ng samahan naming mag-asawa. Napakaganda. Isang pamilya. Pamilya. Hindi pa gumagaling ang sugat mo? Hey, at saka, ako ang pumatay sa baboy ramo. Tama, kaya kailangan kong ubusin muna ang karne bago umalis. Iyo. Yao Guang, maagang maaga pa lang. Ano ba ang ginagawa mo? Nanay, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Simula ngayon, magbebenta na tayo ng pampapula. Hilot ako. Marunong akong magpaanak. Pero yung paggawa ng pampapula, hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam. Nandito naman ako. Sundin niyo lang ang sasabihin ko. Kung maayos ang lahat, makakahabol tayo sa loob ng 2 araw para magbenta sa palengke sa lungsod. Nanay, tuturuan kita. Tingnan mo. Ilagay mo ang bulaklak sa uka. Tapos ganito. Subukan mo. Sige, susubukan ko. Wangshu, tingnan mo. Itong bulaklak. At itong bulaklak, ilagay dito. Tapos tingnan mo ito. Susubukan ko. Nanay. Mali, mali. Hindi ganyan ang hawak. Tingnan mo. Ang bulaklak ilagay sa gitna. Ganito, ganito. Subukan mo ulit. Si. Nanay, amuyin mo. Ang bango. Wangshu, subukan mo ang kulay para sa akin. Ano to? Pampapula to. Pampapula. Hindi ako naglalagay ng pampapula. Subukan mo naman para sa akin. Hindi pwede. Pakiusap. Bilisan mo, bilisan mo. Wangshu, uminom ka ng tsa. Salamat, Tia. Ang anak kong si Yao Guang at si Jiang Yihuan ay magkaedad noon. Kung hindi nasaktan ang kamay ko ng kumukulong tubig mula kay Zhonglanhua, si Yao Guang ay makakapag-aral din ng pagbuburda sa akin. Hindi siya mahihirapan para kumita. Sinasabi ko ito sa'yo dahil gusto kong kayong dalawa ay mamuhay ng maayos. Ito ay damit ng tiyuhin mo. Inayos ko na. Hindi maganda ang tahi, huwag kang mag-alala. Kapag kumita na si Yao Guang, bibilhan kita ng bago. Salamat, Tia. Aalagaan ko ito ng mabuti. Ang pagpili ko sa'yo bilang katulong ko sa pag-aaral ay isang malaking karangalan para sa'yo. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam ang kabutihang loob ko. Katulong sa pag-aaral lang ba ang gusto mo sa akin? Malinaw na. Napansin mo ang tulong ko sa'yo nitong nakaraan sa pag-ayos at pagpapaganda ng mga gawain mo. Gusto mo lang akong gawing para magpakitang gilas ka sa paaralan. Anong hinihintay mo? Ayusin mo na ang mga kalat mong gamit. Sumama ka na agad sa akin. Sandali. Anak? Kung gagalitin ka niya, ako na ang bahala sa kanya dito sa bahay. Huwag ka nang magpahiya sa paaralan. Ina, kailangan ko ng katulong sa pag-aaral. Marunong naman magbasa at magsulat tong batang to. Sakto na dalhin ko siya para maglingkod sa akin. Kuya Xiao? Talaga bang sasama ka sa kapatid ko sa paaralan? Paano na ako? Kapag bakasyon o pahinga, uuwi ako. Mahina ang katawan mo. Ang mabibigat at maruruming gawain sa bahay, magpaupa ka na lang. May sira ka ba? Malaking halaga ang ginastos namin para bilhin ka. Sa huli, ako pa rin ang gagawa ng mabibigat na trabaho? Tapos magpapaupa pa ako? Akala mo ba ang pera namin ay parang nahahagip lang ng hangin? Xiaobichi, alagaan mo ng mabuti ang anak kong si Huwei. Kapag hindi siya nasiyahan, pagbalik ko, ipagbibili kita. Naku, Ina, gabi na. Kung magtatagal pa, sasara na ang paaralan. Oo nga pala, isang set lang ng damit ang meron tong batang to. Ilang damit ba ang aasahan mo sa isang alila? Magandang may masuot lang siyang basahan. Alis na kami. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Aalagaan ko ng mabuti ang binata. Ina, ate, alis na ako. Ingat ka.
Ayoko nang manatili sa sirang-sirang na yung ito. Tuwing gumigising ako, walang katapusan ang mabibigat na gawain. Ang pag-aaral lang ang tanging pag-asa ko. Juan, hintayin mo ako. Balang araw, ibibigay ko sa iyo ang magandang buhay. Noon, pagod na pagod ako sa pagpapaaral sa kapatid ko. Kaunti lang ang naiipon mula sa kinikita ko. Ngayon, kailangan pa bang magpaaral ng isa pang katulong? Tama kaya ang sinabi ni Su Yaoguang na natamaan niya? Wang Shu, hindi ko inakalang magiging ganito kakaganda sa damit ng tatay ko. Ang ganda mo pa rin. Yao Wang, huwag mo akong ipagbibili. Kung hindi mo gusto, sa susunod magsusuot ako ng mas luma. Ay nako, paano ko naman maipagbibili ang tulad mo? Ako, pinupuri ko ang ganda mo. Ikaw, hindi mo ako palalayasin? Syempre hindi. Sabi ko na nga, tayo ay pamilya. Maliban na lang kung ikaw mismo ang gustong umalis. Ayokong umalis. Ang ganda-ganda ng ating Wang Shu. Dapat magsuot siya ng magagandang damit. Kapag naibenta ko na ang lahat ng pampaganda na ito, bibilhan kita ng 2 bagong set. Siye, Tara na. nitong mga nakaraang araw, hindi naman sa hindi ko naisip na umalis. Pero ang galit sa pamilya ay napakalalim at kailangan kong labanan ng mga opisyal. Ngayon, bilang isang kriminal na alipin, wala man lang akong matitirhan. Kailangan kong magpatuloy ng paisa-isa. Kailangan kong magpatuloy ng paisa-isa na lang. Umalis kayo. Umalis kayo. Huwag ninyong istorbohin ang aming negosyo. Wang Shu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din ako. Grabe sila. Umalis na tayo. Ito na ang ika-6 na tumanggi sa ating pampaganda. Yao Guang, ano na ang gagawin natin? Wang Shu, ano sa palagay mo? Baka naman ang presyo natin ay napakataas. Hindi. Sila ang walang mata. Tama ka. Sila ang hindi marunong tumingin. Kung gayon, ibang paraan ang gagamitin natin para magbenta. Tingnan ninyo. Gamit ang 100 taong lihim na formula, ginawa ang mga pampaganda at pulbos na ito. Walang daya, kahit bata o matanda. Limitado ang bilang. Unahan na lang. Hoy mga ate, sandali lang. Mga ate, sandali lang po. Tingnan ninyo ang makeup ng kapatid kong ito. Ang mukha niya ay dahil sa aking mga pampaganda. Ngayon, 2 piso lang, makakapag-ayos ako ng magkaparehong ganda. Shu, bunso, ano ba? Ipakita mo na ang makeup mo sa ate. Naku, bilisan mo. Huwag kang mahiya, tumayo ka na. Tumayo ka. Wow, Amo, ang ganda ng babaeng ito. May nobyo na ba? totoo bang 2 piso lang para makapagpaganda ng ganito kaganda? Sa totoo lang, mga kaibigan. Dati, ako ay isang ordinaryong tao lang. Dahil lang sa mga pampaganda ng ate, kaya nagbago ako ng ganito. Ang aming mga pampaganda ay 2 piso lang. Subukan ninyo. Ang aking mga pampaganda ay galing sa sinaunang resipe ng 100 taong pamilya. Ang pagbili pa lang ng mga sangkap ay malaki nang nagastos. Talagang lugi ako sa 2 pisong ito. Ngayong araw, ang unang 20 mga suki ay 2 piso. Pagkatapos, 5 piso na. Kapag nakalampas, wala na. Limitado lang ang slots. Unahan na. 2 piso. Makakapagpaganda na ng ganito? Ang mura. Bigyan mo ako. Ako rin. Gusto ko rin. Huwag kayong magtulakan. Lahat kayo may pagkakataon. Ang ganda naman. Ang ganda talaga. Ma'am, tingnan mo. Ako ba talaga yan? Dati, ang asawa ko, lagi akong sinasabing pangit. Ngayon, pag uwi ko ng ganito, siguradong hindi niya ako makikilala. Ang galing nito. Oo. Ay, ako na. Ayusin mo ako. Xiaobing. Mga sariwang lutong xiaobing. Sir, 3 xiaobing na may karne. Pakikuha. Sige, sandali lang. Hawakan mo. Salamat po, sir. Sana'y bumalik kayong muli. Akala ko sino.
Hindi ba ito siyang matalinong si Zhou Gongzi? Si Su Yaoguang na sinusundan mo? Mukhang hindi rin naman maganda ang trato sa iyo. Kumakain ka pa ng ganitong bagay na hindi karapat-dapat. Ang taba nito. Baka magtatae ka. Sinadya mo yan. Ang tinapay ko. Bakit hindi mo pakunin? Ang hapunan mo. Maaagaw ng mga aso mong kaibigan na agawin. Si Jiang Yihui na tanga. Isang araw lang ang binibigay sa akin pera para bumili ng isang manto. Bilisan mo. Ibalik ang tinapay ko sa akin. Ibigay mo sa akin. Yawang, Wangshu, anong binili mo? Ang bango. tikman mo tong meat pie galing kay Jiang Ji. Masarap. Bakit ang tagal mo? Walang nangyari, di ba? Wala naman. Pero, may nakasalubong akong aso. Aso? Hindi importante. Ito, para kay nanay. Malapit nang lumubog ang araw. Bilisan natin. Si. Nanay. Kasama ko si Wangshu. Nakauwi na kami. Bakit ngayon lang kayo nakauwi? Naubos na ba ang paninda? Oo, lahat naubos. Talaga? Hindi ka naniniwala? Tanungin mo si Wangshu. Ang ganda kasi ng pampapula ng labi natin. Maraming tao sa lungsod ang bumibili. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Yung may-ari ng tindahan ng damit, kinuha lahat ng natira natin at inilagay sa kanyang tindahan. Sabi niya, kung maganda ang benta, tutuloy-tuloy ang supply natin. Nanay, ito ang kinita namin ngayong araw. Ikaw na ang bahala. Ito. Ang daming pera. Kailangan ba talaga na dito na lang tayo palagi? Bumili pa siya ng... Nanay, nasaan si Wangshu? Si Wangshu ba ang sinasabi mo? Kahapon, nakita niyang nahirapan ka sa pagbebenta ng pampaganda. Kaya kinuha niya ang mga damit at pumunta sa tabi ng ilog para labhan. May mga lugar sa tabi ng ilog na madulas. Baka hindi alam ni Wangshu. Pupunta ako para hanapin si Wangshu. Sige, pumunta ka. Ang dalawang batang ito, may pagmamahal sila sa isa't isa. Mabuti naman. Wangshu. Nagdamit ng bago si Wangshu? Pinili ni Yao Guang. Ang saya ng mag-asawang ito. Oo nga. Ang swerte talaga ni Su Yaoguang. Nabili ng 10 piso. Ang ganda-ganda at masipag na asawa. Kaya pinagtatawanan siya ng buong baryo. Ang pamilya ko ay tanga. Pero hindi bale. Kung lalaki lang, basta lalaki. Walang lalaking hindi ko kayang mapasunod. Kuya Wangshu, kahapon ang aking paggawa ng tahi, nasugatan ng kamay ko. Ngayon, sumasakit ito kapag nahawakan ng tubig. Kuya Wangshu, ang damit ko ay nalayo na. Pwede mo bang tulungan akong kunin iyon? Hindi. Nakikiusap ako sa'yo. Wangshu, tulungan mo naman akong kunin iyon. Shishi. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako, okay? Mukhang mas matanda ka sa akin. Hindi bagay na tawagin kitang kuya. Ang lalaki hindi makatiis. Ang estilo ko. Joe Wangshu, hindi ka rin magiging eksepsyon. Hindi ako marunong lumangoy. Humanap ka ng iba. Pero, abala silang lahat. Abala rin ako. Wangshu, ang bait mo. Tiyak na hindi. Iwanan ako, isang mahinang babae. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Kung malalaman ng nanay ko, nawala ko ang damit. Tiyak na papaluin niya ako pag uwi.
Tulungan mo naman ako. May paraan ako. Anong paraan? Mabilis na matutulungan ka. Kunin ang damit. Gamit ang mahabang kawayan. O ikaw ang lulangoy? Hindi pareho. Ano iyon? Tingnan mo doon. Ang lugar na iyon. Ano? Tulong. May nahulog sa tubig. Yun? Parang si Juan Juan. Tumulong kayo. Nahulog si Juan Juan sa tubig. Tumulong kayo. May nahulog sa tubig. May nahulog sa tubig. Tumulong kayo. May nahulog na naman sa tubig. Si Yao Guang yon. Wang Shu. Paano ka nahulog sa tubig? Paano ka nahulog sa tubig? Ito ang bagong lutong masarap na sabaw. Inumin mo na. Ikaw naman, hindi mo man lang nakita na nahulog ako sa tubig nang walang pag-iisip, tumalon sa tubig. Narinig ko na may tumatawag sa pangalan mo. Akala ko ikaw? Sina rin, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Noon, dinisenyuhan ako ni Jiang Yihuan. Ako mismo ang nahulog sa ilog. Ni hindi man lang ako tiningnan. Alam lang niyang makinig at maniwala. Sa isang panig na salita ni Jiang Yihuan, itinuring ako na. Nagdisenyo upang ipahamak si Jiang Yihuan. Sa halip, ang sarili ko ang napahamak. Sa muling buhay, tama ang pagpili kong lumayo kay Xiao Yanxi. Hindi lahat ng tao, katulad niya, walang konsensya. Suyao Guang, lumabas ka. Suyao Guang, lumabas ka nga. Zhong Lanhua, sino ang nagpahintulot sa'yo na pumunta sa bahay namin? Jiang Jiaodi, ang anak mong babae, kasama ang asawa mong lalaking nakabukod, itinulak sa ilog si Juan Juan namin. Ano ang masasabi mo dito? Katarantaduhan yan. Ikaw na lang ang laging may alam? Katarantaduhan? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Kung hindi yan katarantaduhan, ano pa, inay? Narinig ko ang lahat. Inay, siya yon. Siya ang nagtulak sa akin sa ilog. Siya, di ba? Ano ba ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Kanina sa tabi ng ilog, kung hindi mo ako itinulak, paano ako mahuhulog sa ilog? Bakit mo ako pinag-iinitan? Si Suyao Guang ba ang nag-utos sa'yo? Jiang Yihuan, huwag mong akalain na dahil umiyak ka ng kaunti, pwede ka nang magsinungaling. Sinasabi mong inutusan ko si Wang Shu. Na itulak ka sa ilog? Nasaan ang ebidensya? Inay, Wang Shu, ayos ka lang ba? Hindi ako. Hindi ko siya itinulak. Ako. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mahina na nga ang pangangatawan mo. itong si Zhou Wang Shu, ano ba ang nangyayari? Mas magaling pa siyang magpanggap kaysa sa akin. Malinaw naman na siya ang nagtulak sa akin. Nasaan ang ebidensya? Ayon sa anak naming si Juan Juan, siya ang nagtulak. Kaya siya nga ang nagtulak. Maaari bang magsinungaling ang sinasabi niya? Yung anak kong si Wang Shu, nagsabing hindi niya ginawa, ay talagang hindi niya ginawa. Suyao Guang, ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Ikaw ay Jong, ako ay Su. Anong klaseng nakatatanda ka sa akin? Hoy, yang malanding to. Ano ang ginagawa mo? Jiang Jiaodi, gusto mo ng away? Ano naman kung mag-away? Harapan mo akong hinampas ang anak ko. Normal lang na hampasin kita. Hahampasin din kita. Subukan mong gumalaw. Inay, umalis ka dyan. Ano to? Ang baho! Sakto, naghugas ako ng bituka ng baboy. May natirang tubig. Ito ay magandang bagay. Ituring na lang ninyong alay, para sa inyo. Ikaw, Zhong Lanhua, pwedeng tumigil ka na? Sa tingin ko, malamang noong nakaraan, hindi ka nakakuha ng karne ng baboy ramo. Ngayon, sinadya mong hanapin ang mag-asawang Yao Guang. Nakakasama ng loob. Tama. Kaninang umaga, si Wang Shu ang unang nakakita na nahulog sa tubig si Juan Juan. Agad niyang tinawag ang mga tao. Kaya naisalba siya. Ikaw naman. Baligtad ang akala. Narinig ko rin. Talagang sobra na. Tama nga. Si Juan Juan, palagi naman tahimik at mabait. Ngayong nahulog siya sa tubig. Maraming binata sa baryo, ang agad-agad na sumaklolo sa kanya. Baka kasi si Wang Shu mismo ang hindi sumisid para iligtas siya? Si Wang Shu mismo ang hindi sumisid para iligtas siya, kaya nagtampo siya? Si Wang Shu, asawa na ni Yao Guang. Kung ganoon ang ginawa ni Juan Juan, ano ang pinagkaiba niya sa mga babaeng landi? Huwag mong sabihin, meron nga. Noong kabataan ni Zhong Lanhua, malandi talaga siya. Gagatin ko ang bibig mo. Hintayin ninyo. Juan, umalis na tayo. Umalis ka diyan. Ma'am. Ayos ka lang ba, ma'am?
Maghapon na tayong nagulo. Matulog ka na ng maaga. Yao Guang. Pakasal na tayo. Ano? Alam kong binili mo ako noon para gamitin akong panangga, para makaiwas sa mga Su. Pero wala akong pakialam doon. Kung makatutulong man ito sa iyo mas mabuti, pakasal na tayo. Sigurado ka na ba talaga? Pero kapag ikinasal na tayo, hindi ka na basta-basta makakaalis. Wala na akong tahanan matagal na. Pagkatapos ng sakuna sa amin, pagkagising ko ako'y naging kalakal na ng mga negosyante ng tao. Ilang beses akong tumakas. Nahuli pa rin ako. Sa bawat pagkakataon, binubugbog ako ng husto. Hindi ko alam kung kailan ako mapapatay ng mga yon at itatapon sa tabi ng daan. Pero binili mo ako at inalagaan mo ako ng buong puso. Malinaw na malinaw sa isip ko. Gusto kong manatili. Manatili sa tahanang ito. Anak, wala namang sino man na gustong magpalayas sa'yo. Kung desidido ka na, di tayo pumunta na tayo sa munisipyo bukas. Huwag kang mag-alala. Kahit na ikasal tayo, hindi kita aabusuhin. Kapag nakalaya na ako sa mga yon, kapag nakalaya na ako sa mga taong yon, maghihiwalay na tayo. Nagpakasal na kayong dalawa. Ay, inay. Ikaw, hindi ka naman marunong magbasa. Ang kailangan mo lang malaman, ngayon si Wang Shu ay tunay na manugang na lalaki ng pamilya natin. Sa totoo lang, hindi lang kontrata ng kasal. Ngayong pumunta ako sa munisipyo, may iba pa akong inihanda. Eddie, dapat na bang magbago ang tawag mo? Tawagin mo na akong inay. Inay, ito po ang tsaa. Ang bilis mo namang magbago ng tawag. Salamat, inay. Dagdagan pa ng isang nakatatanda na mag-aalaga sa akin. Hindi ako lugi. Dagdagan pa ng isang mabuting anak na tulad mo. Hindi rin ako lugi. Di hindi rin ako lugi. Ano ba ang sinasabi ko? Si Suyao Guang at yung binatang yon, maganda ang lagay nila. Wala naman talagang balak yung babae na pakasalan ng anak mo. Sa totoo lang, tita mo pa siya. Pero wala siyang pagpapahalaga sa'yo. Tama. Kapag nasira ang reputasyon ng isang babae, isang araw lang, malapit na siyang mag-asawa. Su Yaoguang. Kailangan kitang pilitin, napakasalan ng anak kong to. Kapag napangasawa mo na siya, ipagbibili ko yung binatang yun. Kukunin ko rin ang 3 palayan ninyo. Para araw-araw ay sakop ka ng anak ko, at pipilitin kitang sumuko. Yawang. Wangshu. Pupunta ako sa kabilang baryo para magpaanak. Gabi na ako uuwi. Nanay, uuwi po kayo sa gabi? Kung sobrang gabi na, sasamahan ko na lang si Yao Guang. Sige, sunduin mo na siya. Ikaw talaga ang masunuring bata. Ikaw na ang bahala kay Yao Guang ha? Kailangan ko nang magmadali. Ingat po kayo. Pumunta si nanay para magpaanak. Oo, aakyat ka sa bundok? Marami ang order na galing sa may-ari ng tindahan ng damit. Marami ang order na galing sa may-ari ng tindahan ng damit. Marami ang order na galing sa may-ari ng tindahan ng damit. Kulang ang mga sangkap natin dito sa bahay. Kailangan kong umakyat sa bundok. May iba ka pa namang kailangan gawin, di ba? Yung mga iyon, pwedeng gawin pagbalik ko. Ang hassle naman nun. Ako na. Ako na ang aakyat. Ikaw na lang ang gumawa ng ibang bagay. Pagbalik ko, sabay na nating gawin. Mas makakatipid pa tayo ng oras. Babalik agad ako. Batang to, maaasahan pala. Parang, palagi naman siyang maaasahan. Inay, nasaan na ba tayo?
Muto ha. Pumasok ka at hanapin mo ang asawa mo para makipaglaro. Nandyan ang asawa mo sa loob. Asawa. Sige, hahanapin ko ang asawa ko. Sige na, pasok ka na. Hanapin mo ang asawa mo at makipaglaro ka sa kanya. Su Yaoguang. Kapag ikaw at si Muto, kapag naging kayo na, saka kita pag-uusapan ng maayos. Tulong. May tao ba dyan? Sugailan, maaga pa ng umaga. Anong kinakalabog mo dyan? Kasalanan ko lahat ito. Sinabi ni Muto na hahanapin niya si Yaoguang para makipaglaro, pero pagpasok niya, Nakakandado at hindi mabuksan. Nakakandado ang pinto, hindi mabuksan. Hindi mabuksan. Nakakandado, paano hindi nangyari lab. ang ganitong Nakakandado, bagay? hindi Hindi mabuksan. ko rin alam. Ang alam ko lang, sumisigaw ng malakas si Yaoguang sa loob. Sumisigaw ng todo sa loob. Hindi ko alam kung ginawa ng masama ni Muto. Kasalanan ko talaga. Malakas ang katawan nitong si Muto na to. Baka anong gawin niya kay Yaoguang? Kung sakaling mangyari ang ganon, sisira ang pangalan ni Yaoguang. Huwag na kayong tumanga-tanga diyan. Sige na, sagasaan niyo ang pinto para iligtas si Yaoguang. Heto, musog kayo. Umalis kayo diyan. Tigil. Ay, Muto, ha, buksan mo na ang pinto, tandang bata ka. Siya ay iyong pinsan. Paano mo siya naapi at pinaiyak? Huwag mong gawin ang kalokohan ng hindi sinasadya. Muto, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Itong si Wangshu ang lalaking ito. Sa araw-araw, mukhang mahina. Hindi inaasahang malakas pala siya. Basta makita ng lahat na sina Muto at Su Yaoguang ay nasa loob ng bahay, kahit na may nangyari o wala, ang reputasyon ni Sanyato ay siguradong masisira. Sa oras na iyon, wala siyang choice kundi pakasalan si Muto ng maayos. Ano ito? Ano ba ito? Sino ang tutulong sa akin para kausapin si Muto? Pumasok siya ng biglaan at kinuha ang aming basura sa kusina at dinala ito. Hindi ko siya mapigilan. Yaoguang. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Kaya lang, yung kanin baboy natin, muntik nang maubos niya. Ako, si Q. Ano bang kinain ng baboy ni Aling Wang sa kabilang bahay? Ang hirap-hirap kong nag-ipon ng kanin baboy. Bakit kumakain tong si Kahoy parang baboy? Mukhang noong bata pa siya, nasira talaga ang utak niya. Kahoy, hindi naman kita pinababayaan. Ito ba'y pagkain ng tao? Inay, ang sarap nito. Kanina ko pa yan inaagawan para lang makuha. Itinago pa ni Yaoguang. Ayaw niyang ipakain sa akin. Inay, tikman mo rin. Su Yaoguang, ikaw ang may gawa nito, no? Tia, kung ganyan ang sasabihin mo, napakalaki ng paratang mo sa akin. Narinig mo rin naman sinabi mismo ni Kahoy na inagaw niya yan sa akin. Sinabihan ko na siya, pagkain ng baboy ito. Ikaw. Ano ba ang alam niya? Huwag ka nang kumain. Hay naku, Tia, huwag mo namang sigawan si Kahoy. Kung gusto niya ng ganyan, edi mula ngayon, yung kanin baboy namin, paminsan-minsan, ipapadala namin sa inyo. Yaoguang. Mabuti at mabait ka. Ikaw. Hintayin ninyo lang ako. Huwag ka nang kumain yan. Kapag kinain mo pa ulit ang mga maruruming yan, babasagin ko ang binti mo. Ano? Sugilan, samantalang wala ako sa bahay, ganito kanya inapi? Inay, ayos lang ako. At saka, At saka, nandyan si Yu Wangshu. Hindi rin naman ako natalo. wala rin naman akong naitulong. Nakakainis talaga. Yaoguang, ang talino mo talaga. Nahalata mo agad na may problema ang tubig at nauto mo pa si Gago na uminom ng tubig baboy. Napakatanga niya. Malamang ang mga tao sa baryo, hindi maghihinala na may magagawa siya sa'yo. Medyo matalino lang naman ako. Siyangga, tanga lang talaga siya. Tanga siya. Yung Wangshu, pagkatapos mong kumain, mag-ayos-ayos ka mamaya. Mula sa kamalig, lumipat ka na sa kwarto ni Yaoguang para matulog. Nanay, anong sinasabi mo? Nakapirma na kayo ng kasunduan sa kasal, kaya tunay na mag-asawa na kayo. Tunay na mag-asawa na kayo. Normal lang na magkatabi kayong matulog. Bata pa kami ni Wangshu. Nanay, Anong bata-bata? Noong ganyang edad ko, ikaw na ang nasa sinapupunan ko. pero Desisyon na yan?
Wangshu, tapos ka na bang kumain? Tapos na, nanay. Tapos na. Di ba dapat ayusin mo na ang iyong mga gamit? Anong Nagaantay ka bang ako ang mag-ayos para sa'yo? Hindi na. Ako na. Wangshu, kain ka ng isda. Oh. Naligo na ako. Ikaw, gusto mo ring maligo? Kanina pa, habang inaayos ko ang gamit, naligo na ako. Kung hindi ka kampante, pwedeng tignan mo. Kung sa tingin mo'y may dumi pa, pwede akong maligo ulit. Mukha siyang napakabait at napakabata pa. Paano ko siya magagalaw? Anong ginagawa mo? Tinitignan kita. Hindi. Hindi na kailangan. Ikaw. Mukha ka namang malinis. Sa katawan mo, wala ring masamang amoy? Gusto ko sanang asarin siya, pero siya pa ang nangasar sa akin. Ito para sa iyo. Ito. Ito ang kontrata ng pagkaalipin mo at ang iyong sahod. Siguraduhing maayos ang pag-iingat mo. Kung mawala, hindi ko ito papalitan. Ang kontrata ng pagkaalipin, hayaan na. Ikaw ang bumili sa akin. Bakit mo ako binibigyan ng sahod? Sinabi ko na, pwede kang umalis anumang oras. Malaki ang naitulong mo sa akin. Siyempre, bibigyan kita ng sahod. Pero kakapirma lang natin ng kontrata ng kasal. Kung gusto mong umalis, baka medyo matagal pa. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Bukas ng umaga, may gagawin pa akong pampaganda. Maaga tayong matulog. Sa mundo pala, may mga taong mabait ng walang dahilan. Ang mga order mula sa lungsod, dumami ng 20%. Ngayon, ang mga tao, medyo kulang na. Huwag kang mag-alala, kahit na magkatabi tayong matulog. Hindi kita gagawan ng kahayupan. Gusto kong malaman kung gaano kahayupan ang tinatawag mong kahayupan. Ang mukha ni Wangshu, talagang napakaganda. Kaya naman noong nakaraan, si Jiang Yihuan na hari sa pag-ibig, ay nabighani nito. Umaga na. Aba, ang dami pang gawain ngayon. Dapat na akong bumangon. Inay, nakauwi na kami. Nakauwi na kami. Ang aga ninyong nakauwi. Naubos na ba lahat? Ang dami nito. Siyempre naman, siyempre. Ngayong araw, hindi pa kasama ang supply. Nakabenta kami ng 27 bote. Karamihan ay maliit na bote ng pulbos at lipstick at pangmukha. Tapos, si Yao Guang, ang kinita sa pagme-makeup ngayon? Sa kabuuan, kumita tayo ng 8 tael at 327 kusing. Totoo bang ganoon karami? Wangshu, ang galing mo naman. Ang galing mo rin. Ang dami ng mga account. Sumasakit ang ulo ko sa pagtingin. Ang bilis mo namang nakalkula. Sa totoo lang, hindi naman ganun karami. Ikaw pa rin ang mas magaling. 8 tael? Noong hindi pa ako nahihirapan, ang sahod ko sa isang araw ay 10 tael lamang. Ang sahod ko sa isang buwan
Sa loob lang ng isang araw, nakakakuha na ako ng ganito karami. Ito ay nagpapatunay na siya ay talagang magaling sa negosyo. Inay, sa pagkakaroon ng perang ito, mula ngayon, hindi mo na kailangang maghirap sa pagpapaanak sa iba. Ang ating pamilya ay magkakaroon na ng magandang buhay. Mabuti. Ang galing ninyong dalawa. Parang nauna na akong nag-enjoy. Ang anak kong si Wangshu ay matalino mula pa sa pagkasilang. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Ang galing nila. Kung mananatili sila dito, maaaring magalit sa akin ang aking mga magulang. Inay, Yawang. Pagod na pagod kayo ngayon. Ako na ang magluluto mamayang gabi. Hoy, Wangshu. Wala ng tubig. Kukunin ko na lang ang 2 timba. Ako na lang ang pupunta. Ikaw pa ang magluluto. Ang ganitong mga gawaing mabigat, ipaubaya mo na lang sa akin. Pero ako ang tanging lalaki sa pamilya, dapat ako ang pupunta. Ako na. Ako na lang. Ako na. Hayaan mo akong pumunta. Ako na. Ay naku, hindi ko na matiis. Hindi ko na talaga matiis. Sabay na kayong pumunta. Pagbalik, sabay tayong magluto. Sina rin? Siya? Ako na ang magdala. Oh. Ikaw pala. Dala-dala ang mga alipin sa bahay para umigib ng tubig. Kailangan pang magdala ng timba ng sarili? Ang hindi nakakaalam, akala pa nga ay alila mo siya. Wala kang pakialam. Ikaw? Isang mangmang na babaeng taga na yon na si Yochun Siwen. Yawang. Maraming tao sa pila. Pumila. Ako na ang magdala. Kahit pagdadala ng timba, ay nagmamadali pa. Pero totoo rin naman, isang Yochensi, at isang taong sumusunod sa may kapangyarihan, bagay naman sila. Sabihin mo na lang sa akin. Huwag mong sabihin si Yao Guang. Anong pinagtatawanan mo? Tinatawanan kita, isang hamak na alipin, at dito ka pa, namamahiya ng iba. Hindi ba't siya rin ay binili? Gaano siya kataas kaysa sa akin? Kahit ako ay alipin, alam ko ang respeto. Hindi tulad mo, bagaman alipin, nag-aasta kang maharlika. Nagdadagdag lang ng katawa-tawa. Ikaw? Ang kontrata ng pagbebenta ng katawan ni Wangshu sa amin, matagal ko na itong ibinigay sa kanya. Matagal na siyang hindi alipin. Lalo na, mas matangkad siya kaysa sa iyo, mas guwapo siya kaysa sa iyo, at mas lalaki siya kaysa sa iyo. Saan ka kumukuha ng mukha para pagtawanan siya? Mukhang itong maliit na puting mukha, mabuti ang pag-aalaga sa iyo. Paano? Jiang Yihuan, hindi siya nasisiyahan sa iyo? Kayong lahat, mga walang hiya. Kaya mo ba talaga? Ang tagal mong mag-isa. Bilisan mo na. Kung hindi ka maghuhugas, may iba pang gagawa. Kasalanan ni Jiang Yihuan ang babaeng iyon. Pinapagod ako sa pagpunta sa paaralan at sa baryo, at hindi pa ako pinapakain ng husto, kaya hindi ko mahugot ang tubig. Yawang, siya ay napakahina. Hindi alam kung gaano katagal. Gusto mo bang umuwi at magpahinga? Panoorin ang isang mahinang tao na humuhugot ng tubig, para na ring libangan. Buti na lang hindi ko siya binili noon. Sa lakas niya, mas mahina pa sa babae. Baka kung mas mataas pa ang kama ni Jiang Yihuan, hindi niya maaakyat. Suyao Guang, huwag kang magmalabis. Umalis ka. Kung hindi mo mahugot, huwag mong abalahin ang iba. Xiao Haochi, sa nakaraang buhay, inisip mo na, ang pinagmulan ko ay nakakahiya sa iyo. Iniwan mo ako nang may malubhang sakit. Pinayagan mo si Jiang Yihuan, isang kabit, na pumasok sa bahay, na pumatay sa akin. Sa muling pagkabuhay, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang walang silbi. Cao Yu. Yao Guang, ako na ang magbuhat. Tara na. Umalis ka. Huwag kang humarang. Suyao Guang, Cho Wangshu. Kapag ako ay nakatapos at naging matagumpay, tiyak na paparusahan ko kayong dalawa para sa ginawa ninyo ngayon na magluhod ng 3 araw at humingi ng tawad.
Ayoko nang mabuhay kasama ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Tita, anong nangyari sa'yo? Yao Guang, ang asawa ko, sabi niya, tumatanda na raw ako at hindi nakaakit-akit. Sabi niya, nakakasilaw na raw siya kapag nakikita ako. Hindi ko na talaga kaya ang ganitong buhay. Tita, para sa ganitong bagay, hindi sulit na masira pa ang kalusugan mo. Halika na, sa amin muna tayo. Tara, Tita, tingnan mo nga ito. wow. Ako ba talaga ito? Yao Guang anak, ang galing-galing ng kamay mo. Ang mukha kong ito, mas maganda pa kaysa noong ikakasal ako. Ang ganda-ganda. Naku, tita, maganda ka naman talaga. Lalabas at lalabas talaga ang ganda mo kapag nagayos ka lang ng kaunti. Tandaan mo ang sinasabi ko, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Dapat lalo mong pahalagahan ang sarili mo. Pag uwi mo, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Huwag mo ring pakialaman ang pagkain at inumin ni Tito. Sigurado ako, sa loob lang ng ilang araw, magiging maayos na yan. Sige, susundin kita. Kapag umasta pa siya sa akin, hihiwalayan ko na siya. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Yao Guang Hija, Yao Guang. Oh, Tia. Tia, anong nangyari at ang saya-saya mo? Napakaganda ng kutis mo ngayon. Hija, ang galing-galing mo talaga. Kagabi pag uwi, sinunod ko lang ang payo mo. Hindi ko siya pinansin. Ako lang, nagpapasaya sa harap ng salamin at umuugong pa ng maliit na awit. Noong una, nagbubulong-bulungan pa siya, pero nang makita niyang hindi ako sumasagot. Hindi nagtagal, patuloy na siyang sumisingit ng tingin sa akin. Tia, halika. Umupo ka muna at magkwento. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Si. Ako, 5 araw ko siyang pinainit, hindi ko siya nilabhan o nilutuan. Kaninang umaga, sinadya kong banggitin ang pagpapahiwalay. Alam mo ba ang nangyari? Anong nangyari? Noon, namutla siya. Noon, namutla talaga siya. Siya na ang nagmakaawa na huwag ko siyang iwan. Napakaganda naman noon. Maligayang bati sa iyo, Tia. Hija, Yao Guang, salamat talaga sa'yo. Hindi lang ako pinayuhan. Pinaganda mo pa ako ng husto. Yung ginamit mo sa akin noon. Yung mga pulbos at pampaganda. Meron ka pa ba? Gusto kong bumili ng kaunti. Sa mga susunod na araw, kailangan ko ring ayusin ang sarili ko. Hindi na ako dapat maging babaeng mukhang pagod at hindi na aayos. Hindi na talaga ako dapat maging babaeng mukhang pagod at hindi na aayos. Meron. Wang Shu, bigyan mo nga ng kaunti si Tia. Yung bagong gawa natin, na lip color at skin moisturizer. Tingnan niyo tong maitim at maputlang mukha ko. Salamat sa cream ni Yao Guang. Mukhang pumuti na nga ako. Kanina nang makita kita, hindi kita nakilala agad. Ang galing talaga ng kamay ni Yao Guang. Ang galing. Gusto ko rin bumili ng isang kahon para subukan. Kami rin. Ako rin. Kung ganon, kay Wang Shu na lang kayo magpa-order. Tara, sumama na rin tayo. Huan, nandito ka na. Yao Guang, bakit hindi mo gamitin yung sarili mong gawa? Tingnan mo si Huan. Ang ganda ng mukha at katawan. Kahit wala siyang ginagamit, maganda pa rin siya. Ay tita. Huwag mo namang ganyanin si Yao Guang. Pero sa totoo lang, yung mukha ng tao, talagang likas yan. Kung maganda lang sa pagpahid ng mga produktong yan, para gumanda, sa buong mundo, wala nang pangit na babae. At saka, yung sarili niyang produkto, hindi niya ginagamit. Kayo, hindi ba kayo natatakot masira ang mukha sa sobrang gamit? Ikaw, Si Awang ang pinamaganda. Maayos ang kanyang anyo at mabait. Sa paningin ko, mas maganda siya ng libo-libong beses. Kaysa sa mga taong maganda lang ang itsura pero mahilig manira ng iba. Zhou Wangshu, ikaw, sino ang sinasabi mong masama ang ugali? Ewan ko kung sino ang masama ang ugali. Linawin mo ang sinasabi mo. Yawang, ang sungit niya. Yung babaeng to, ang sungit at pangit. Yung babaeng to, ang sungit at pangit. Baka naman kagatin ako nito. Ikaw, Nakumpleto ko na ang mga order. Uwi na tayo sa loob. Yung mga umorder, sumama kayo sa amin para makuha ang pampaganda. Tara na. kayo, Tara na, tingnan natin. naiinis talaga ako. Inay, Huwag kang umiyak.
Ganun ba talaga ang sabi sa'yo ni Zhou Wangshu? Pati na si Su Yaoguang. Anong magandang produkto ba ang maibebenta ng pamilya nila? Inay, hindi ko matanggap. At yung paglusong sa tubig noon, si Zhou Wangshu ang nagtulak sa akin. Alam ng inay mo. Pero ano naman ang magagawa natin? Ngayon sa buong nayon, nasakop na nila ang loob ng lahat. Ano naman ang silbi ng pagsakop sa loob? Kung sakaling ang produkto niya ay may problema, Kinang. Binibini. Ang mainit na tubig para sa paghuhugas ng paa, nakahanda na. Hindi sinasadyang narinig ang problema ng binibini. Yung pulbos ni Su Yaoguang, gawa lang din yan sa mga bulaklak at halaman sa kabundukan na pinaghalo-halo. Hindi sinuri ng mga eksperto. Kung hindi wasto ang paggamit, maaaring mangati ang mukha. Magkaroon ng pantal. Posible yan. Hindi ko inakalang ang munting alila mong ito ay napakatalino ng utak. Pupunta na ako ngayon sa nayon para maglibot. Tingnan natin kung paano pa sila makakapagbenta. Hindi sapat na malaman lang ito sa ating nayon. Kulang pa yan. Kung maipapalaganap itong usapin sa mga kalapit na nayon, ang sabi-sabi ng marami ay nakakapagpatibag ng buto. Sa panahong iyon, ang negosyo niya ay malamang wala ng patutunguhan. Ganito na lang ang gawin. Yaoguang ha? Ang moisturizer mo? May problema ba ito? Ginamit ko. Ramdam kong makati ang mukha ko. Oo. Ginamit ko rin at ramdam kong tuyo ang balat ko. Sabi ng kamag-anak ko sa kabilang baryo. Ngayon, kumakalat ang chismis. Gumamit ng pampaganda nyo. Nasira ang mukha. Oo nga. Kami. Takot kaming gamitin. Kung hindi kaya, i-refund mo na lang ang pera namin. Oo, i-refund mo na. Ako si Su Yaoguang. Pinanood niyong lumaki ng mga tita. Anong klaseng tao ako? Naniniwala akong alam niyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa mga produkto ko, may tiwala ako. Kung may duda pa kayo, pwedeng pumila para mag-return. Basta produkto ng aming pamilya. Nakasulat sa records. Kahit ginamit na, pwedeng mabilis. Hirap na hirap. Ang negosyo ay medyo umunlad na. Pagkakalat ng chismis na ito, Sino pa ang bibili ng mga produkto natin? Hay nanay. Sa negosyo, may mga pagtaas at pagbaba. Naniniwala ako. Walang problema sa mga ginagawa natin. Kung hindi, ang mga order mula sa lungsod, hindi rin magpapatuloy. Oo, nanay. Makinig ka na lang kay Yaoguang. Tiyak na tama siya. Pagod na ako. Ayusin nyo na. Uuwi na ako. Yaoguang, Kumusta? nalaman ko na ang lahat. Totoo nga, ang pamilya Jiang ang nasa likod nito. Hinasa pa nila ang chismis sa mga kalapit na baryo. Pupunta ba tayo dun ngayon para tingnan sila? Wag. Walang saysay. Kung ginawa nila yon, tiyak na winasak na nila ang ebidensya. Kung pupunta tayo ngayon, maiisahan lang tayo. Anong gagawin natin? Masasama ang mga Jiang. Kaya nilang gumawa ng paninirang puri. Pero ang pagkalat nito sa mga kalapit na baryo, hindi nila kayang gawin yon. Ang bagay na ito, si Xiao Bichi ang may pakana. Kung iniisip nilang lahat na pangit ang ginagawa ko, patunayan ko ng mag-isa. Ikaw mismo. Naiintindihan ko na. Salamat sa iyo. Oy, nandito na si Juan Juan. Dito ka na lang maghugas. Uy, Juan. Hindi ako maghuhugas ngayon. Si Kuya Xiao, naawa siya sa akin dahil araw-araw akong nagbuburda at naglalaba pa. Ngayon, dumating siya para tulungan ako. Tama ba, Kuya Xiao? Ang swerte mo naman. Kagabi, pinagkopya ako ni Jiang Yihui.
buong gabi. Akala ko makakatakas ako. Mas napagod pa pala ako. Yung nasa tabi ni Wang Shu, sino yung magandang dalagang yon? Narinig ko, maraming binalik na paninda ang Yao Guang kamakailan. Baka dahil wala ng pera si Yao Guang. Si Wang Shu. May bago na siyang gusto? Hayop ka. Naglakas loob kang lokohin si Yao Guang. At magtaksil? Tingnan natin kung anong gagawin ko sa'yo. Huwag kang magalit, ate. May palabas na naman. Saan galing yung babaeng yon? Naglakas loob pang agawin ang lalaki ni Yao Guang. Anong nangyari, Tia? Sinong babaeng yan? Saan galing yan? Yan bang lalaki? Naglakas loob pang makipagrelasyon sa'yo, Yao Guang? Walang utang na loob. Ngayon, si Yao Guang ang pinaka nangangailangan sa'yo? Bakit sa ganitong pagkakataon, may iba ka pang babae? Ngumiti ka pa? Kilala kita, nak. Mabait kang bata. Siguro itong walang hiya na babaeng to ang umakyat sa'yo. Umalis ka dyan. Hindi, Tia, makinig ka muna. Umalis ka dyan. Huwag mong sasaktan si Tia. Huwag! Ako to. Ako si Yao Guang. Ikaw talaga si Yao Guang? Oo, ako to. Bakit ngayon ang ganda-ganda mo na? Di kita nakilala. Yao Guang, Ikaw nga talaga? bakit ang ganda-ganda mo na ngayon? Mas maganda ka pa sa diwata sa larawan. Mas maganda ka pa sa diwata sa larawan. Mas maganda ka pa sa diwata sa larawan. Kwento mo sa amin. Paano ka nagiging ganito kaganda? Ay nako. Ako? Ginamit ko lang yung mga ginawa kong lotion at pampaganda. Ang daming return sa bahay. Hindi ko naman pwedeng ibenta. Hindi ko talaga pwedeng ibenta. Kaya ako na lang ang gumamit. Diyos ko, yun bang ginamit niya? Hindi kaya yung bote na i-return ko? Kung alam ko lang, hindi ko sana i-return. Ang kapal pa ng mukha mong sabihin yan? Tama, pero ganito, dahil ang daming return sa bahay, hindi ko mauubos. Kaya sinunod ko ang payo ninyong lahat. Ini-improve ko ang formula. Kung hindi kayo naniniwala sa produkto ko, maniwala naman kayo sa mukha kong ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pahihirapan ni Yao Guang. Kung naniniwala pa rin kayo sa amin, pwede pa kayong umorder. Bigyan mo ako ng isang bote. Gusto ko rin. Kung ganon, Mga tiyahin, sumama kayo sa amin para makuha. Sisiguraduhin kong pagkatapos gamitin, magiging kasing ganda ninyo si Yao Guang. Bilis, bilis. Umalis na tayo. Hindi ko inaasahang yung walang alam na babae sa baryo ay may konting kakayahan pala. Kung ikukumpara, lalong mukhang selosa at tanga si Juan Juan. Alam mo ba ngayon, kahit sa kabilang barangay, dito na umu-order, yung moisturizer ni Yao Guang. Talagang nagtagumpay ang panganay na Su. Si Yin ay nanganak. Napakagaling at napakasipag kumita ng babaeng iyon. Tama. Gaya nga ng inaasahan ko. Simula nang maipanganak si ni Yuyin, lalong lumaki ang demand. Kami lang ni Inay, pati si Wang Shu, hindi talaga kaya. Kailangan na talaga nating umupa ng tao. Aray, apo kong mahal, talagang nagtagumpay ka. Ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mong kumita. Ikaw ang numero 1 sa buong baryo. Talagang karapat-dapat kang maging apo ko. Oo nga, Yao Guang. Tingnan mo, ang galing-galing mo na. Buong angkan namin, ikinagagalak ka. Lola, tita, may kailangan ka no? Diretsuhin mo na. Yao Guang ha. Natatakot lang ang tita mo, kayo lang ng ina mo, mga babaeng walang katulong, baka maapi kayo. Kaya tingnan mo, simuto namin. Tita, ilang beses ko na bang sinabi? Yang sira-sirang kahoy na yan sa inyo. Wala akong pakialam. Bukod pa riyan, may Wang Shu na ako. Asawa ko siya. Wala nang dahilan para magpakasal ulit. Siya ay, binili lang. Binili lang na isang alipin. Hindi yun kasal. Ano pang pakikipag-usap sa kanya? Ito ang kontrata na pinirmahan ng nanay mo noon. Nakasulat ng malinaw dito. Sa hinaharap, ikakasal ka kay Muto. At saka, ang lupa at bahay nyo ngayon ay mapupunta rin sa pamilya Zhou. Basahin mong mabuti. Tapos ka nang magbasa, maghanda ka na. Sa ika-8 ng susunod na buwan, ikakasal ka kay Muto. Subukan mong tumanggi, lalabag ka sa utos. Sira ang kontrata. Pwede naming kayong idemanda sa hukuman. Zhang Jiaodi.
Nang namatay ang kuya ko noon, ikaw ang nagmakaawa sa amin para tulungan kang kunin ang pensiyon. Ito ay pinirmahan mo mismo. Hindi mo ito itatakwil, di ba? Yawang, Ito, talagang sulat nga ni inay. Hahanapin ko ang headman. Babalik agad ako. ang sinabi ko lang, ibibigay sa inyo ang kalahati ng pensyon. Kailan ko sinabi na ibibigay ang bahay at lupa? At ipapakasal si Yao Guang sa tangang si Muto? Niloloko niyo ba ako? Dahil di ako marunong magbasa? Di ka marunong magbasa, nagsasalita ka pa ng ganyan? Nakasulat ng malinaw dito, pagkapirma mo, may bisa na ito. Tama. Kung hindi dahil sa amin noon, na tumulong sa'yo, makukuha mo ba ng ganon kadali? Ang pensyon? Hayaan mo na. Na aming pinalaki ang batang ito. Ngayon, ipapakasal lang namin siya, sa anak ko. Anong masama sa pagiging magkamag-anak? Diyos ko, gigipitin ba ninyo kaming mag-ina? Wala na ba kayong respeto sa batas? Inay, hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Halika tingnan ninyo. Sina Su Yaoguang at ang ina niya ay ayaw tumupad sa usapan. Su Yaoguang, binabalaan kita. Kung hindi mo susundin ang kontrata, isusumbong ko kayong dalawa sa awtoridad para makulong ka at ang ina mo. Ano ba tong ingay na to? Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyari? Lolo Gia, nabasa ko na ang kontratang ito. Dito nakasulat hindi lang na ang pangunahing sangay ng pamilya Su ay nadaya ng kalahati ng pensyon, kundi pinapauwi pa ang pangunahing sangay ng pamilya Su sa lahat ng kanilang lupain at ari-arian. At pinapangako pa si Yao Guang na kapag siya'y sumapit na sa edad na 18 ay pakakasalan niya si Kahoy. Marunong kang bumasa dahil Lunukin. Lolo Gia, Lolo Lee, kahit natanga ang nanay ko, hindi niya ibibigay ang lahat ng ari-arian namin sa kanila. Halatang may problema ito. Lolo Lee, ako si Zhang Zhaodi. Kahit gaano ako kamangmang at hangal, hindi ko pahihirapan ang anak kong si Yao Guang. Napakasalan ang tangang si Kahoy. Ipagtanggol mo naman kami, Lolo. Anong problema ang mayroon dito? Malinaw na nakasulat dito. Kahit sa korte, tayo ang nasa tama. Hindi naman sigurado yan. Noong namatay ang asawa ng nanay ko, siya'y labis na nagdalamhati. Marunong hindi marunong magbasa. Sinamantala ninyo ang kanyang kalagayan at nilinlang ninyo siyang lumagda. Ito ay tahasang panloloko at pananakot. Ayon sa batas, ang mga nakuhang bagay sa pamamagitan ng panloloko ay hindi kinikilala ng otoridad. Ikaw. Ano ba ang alam mo? Isang alipin. Malinaw na nakasulat dito. Kahit ang mga ari-arian ng pangunahing sangay nila ay pag-aari ng pamilya Zhou. Si Su Yaoguang ay dapat pakasalan ng anak ko. Gusto mong pakasalan ako ng anak mo? Panaginip lang yan. Ito ang aming marriage contract na inirehistro namin ni Wang Shu sa otoridad. May selyo ng otoridad dito, Lolo Gia. Tingnan mo. totoo ang marriage contract na ito. Ikaw, walang hiya kang babae. Palihim mong ginawa ito sa aming likuran at kumuha ng marriage contract kasama nitong alipin. Hindi lang yan. Ngayong nandito ang lahat, nais kong hilingin kay Lolo Lee na maging saksi para sa amin. Simula ngayon, kami at ang pamilya Su ay tuluyang maghihiwalay. Mula ngayon, bawat isa sa amin ay mamumuhay ng magkakahiwalay at hindi na makikialam sa isa't isa. Ikaw na itong ikatlong anak na babae. Naglakas loob ka pang banggitin ang pagputol ng ugnayan. Lubhang walang utang na loob ang ginagawa mo. Ang aking pangatlong anak na lalaki, ang panganay ko sa digmaan. Tingnan mo kung anong klasing asawa ang pinakasalan mo. Ano namang mga anak ang ipinanganak mo? Huwag mong idamay ang aking ama. Kung hindi dahil sa pagtatangi mo noon, na pinapalit ang aking ama sa biyanan mo sa digmaan, hindi sana namatay ang aking ama doon, na hindi man lang nakauwi ang bangkay. Su Yaoguang, walang utang na loob na anak, tumahimik ka na. Magmamakaawa ka na agad kay Lola. Kung magpapakabait ka lang ngayon, at pakakasalan mo ang anak namin, baka sakaling mapatawad ka pa namin. Kung hindi, kung ireklamo ka namin sa awtoridad. Huli na ang lahat para sa inyo. Sige, ang kontratang ito ang magpapatunay na nangungotong kayo. Kapag na-verify ito sa korte, hindi kayo ang siguradong makukulong. Matandang susugilan, inaapi ninyo ang isang balong hindi marunong magbasa. Dinaya ninyo sa pagpirma ng kontrata. Napakababa ng ginawa ninyo. Ang usapin sa kontrata, kalimutan na lang natin. Paano naman ang kasal ni Yao Guang at Muto? Dinadahas ninyo ang isang byuda at ang kanyang anak hanggang dito. Napakasama ng loob ninyo. Napakasama talaga ng loob ninyo. Hindi ko na kayang panoorin ito.
Kung ang mag-ina ni Yao Guang ay determinado na, kung determinado na ang mag-ina ni Yao Guang, kung desidido na ang mag-ina ni Yao Guang, ang dokumento ng pagputol ng ugnayan, ako mismo ang magpapatunay. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang inyong dalawang pamilya. Magaling ang ginawa ng punong bayan. Oo, magaling talaga. Napakagaling. Mabuti naman, inay. Ang matandang Su at si Sugeilan, hindi sila makatao. Inagaw ang lupa at bahay ng iba, pinipilit pang pakasalan ng isang tanga, talagang walang katarungan. Oo, ang mga taong ganito, kasama ang loob. Ano bang pakialam mo? Oo, palayasin sila. Umalis kayo. Sige, lumabas na kayo. Kayong mga tao. Tagay, Ang saya-saya ngayon. Sa wakas, tapos na tayo sa pamilyang iyon. Yawang, hindi na sila makakagulo pa sa atin, diba? Inay, ngayon, si Lolo ay pinunit ng harapan ng kontrata. Dagdag pa, may kasal na kontrata tayo. Zhu Yin, napipilitin akong magpakasal. Ang dokumento ng paghihiwalay ay galing mismo sa opisina ng gobyerno. Si Lolo ay saksi rin para sa atin. Inay, huwag kang mag-alala. Oo nga, inay. Bilang ako lang ang lalaki sa pamilya, mula ngayon, hindi ko hahayaan ang sino man na apihin kayong muli. Wang Shu, malaki ang naitulong mo ngayon. Marunong ka pang bumasa. Nag-aral ako ng ilang taon noon. Huy, nag-aral ka pala? Matalino si Wang Shu, marunong bumasa. At marunong bumasa. Malamang noon, maganda rin ang pinanggalingan mo. May isa pang ulam sa kusina. Kukunin ko. Ako na, inay. Huwag na, huwag na. Wang Shu, tungkol sa nangyari ngayon, maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ang pangako ko sa iyo noon, nananatiling may bisa. Kung ang pamilya natin at ang pamilyang Su ay tuluyan nang naghiwalay, hindi na nila ako pipiliting magpakasal. Kung gusto mong umalis, maaari tayong maghiwalay anumang oras. Ikaw, gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin? Siyempre. Wang Shu, ano ba? Mahal kita. Kung hindi mo ako inaayawan, pwede naman. Ano? Pwede. Pwede akong manatili. Pwede akong maging asawa mo. Pwede ako. Pero bata ka pa. Baka mas mature ako kaysa sa iniisip mo. Kaya mo. Hindi mo kaya. Naiintindihan ko lahat. Yao Guang, baka inaayawan na niya ako. Wala naman akong inaayawan sa'yo. Okay lang sa akin kung hindi mo ako inaayawan. Mag-asawa na tayo. Wala nang dapat pag-usapan tungkol sa pag-ayaw o hindi. Pero ikaw, Yao Guang, araw-araw mo namang inaapi si Wang Shu. Hindi ko siya inaapi. Hindi. Hindi ako inaapi ni Yao Guang. Nanay, Narinig ko. Ako nga gusto ko siyang mag-api sa akin. Wang Shu, anong sinasabi mo? Pwede bang sabihin ng basta-basta ang ganyang salita? Gusto ko talagang apiin mo ako. Nanay, tingnan mo siya. Sina? Sina? Ngayong nandito kayong dalawa. Sasabihin ko ang isang seryosong bagay. Buong gabi akong nag-isip kagabi. Nagpasya ako na si Wang Shu ay papag-aralin sa lungsod. Naalala ko, sinabi mo dati na pinalayas ka ng iyong pamilya, pinainom ng gamot, at napunta sa mga mangangalakal ng tao. Sa pag-iisip-isip ko, hindi maganda na araw-araw kang sumusunod sa amin ni Yao Guang sa pagnenegosyo ng pampaganda. Hindi yan magandang kinabukasan. Ako, si Zhang Jiaodi, halos hindi marunong magbasa't sumulat.
Pero naiintindihan ko ang prinsipyo na ang lalaki ay dapat maghangad ng malawak na kinabukasan. Kaya, paano kung kami ni Yao Guang ang magpaaral sa iyo? Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pag-aralin ang isang tao? Gusto mo bang pag-aralin ng isang tao? Sumusunod lang ako kay Yao Guang. Pinaghirapan naming ni inay na palakihin si Xiao Yanxi. Yung walang utang na loob na yon, hindi lang pagod ang inabot namin, kundi pati malagim na wakas. Pero si Zhou Wangshu ay hindi si Xiao Yanxi. Wangshu, mag-aral ka na? Ito. Mula nang unang beses kitang makilala, ramdam kong espesyal ka. Dapat ay mayroon kang sarili mong mundo. Saka na nga pala, yung maliit na negosyo natin sa bahay, kaya naming dalawa ni inay yan. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral at umasenso sa buhay. May malaking galit ako. Sa hinaharap, siguradong may mga kaaway akong maharap. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan, hindi lang ako makakapaghiganti, kundi may kakayahan na rin akong protektahan sila. Siya, mag-aaral na ako. Yao Guang, anong ginagawa mo? Nanay ko noong nasugatan ang kamay niya ng mainit na sabaw ng orchid. Kahit hindi masyadong halata ang peklat, alam kong sa loob-loob niya, nag-i-stress pa rin siya tungkol doon. Kaya, gusto kong gumawa ng ointment na pampatanggal ng peklat. Pero itong formula, parang may kulang pa. Tingnan ko. Dangui. Pwedeng magpawala ng peklat ang Baizi. Ang resipe na ito, mas malakas ang epekto sa pagpapaganda ng kutis kaysa sa pagpapawala ng peklat. Mungkahi ko, dagdagan natin ito ng kaunting zikaw at danshen. Makakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo at mabisa ring pumigil sa paglaki ng peklat. Wangshu, ang galing-galing mo naman. 3 henerasyon na kaming manggagamot sa pamilya. Wala yan. Alam ko namang hindi ka ordinaryong tao. Yawang, gusto mo bang malaman ang nangyari sa akin noon? Kung gusto mong ikwento, makikinig ako. Siya, sasabihin ko sa'yo. Ganun pala ang nangyari. Noon, ang mga magulang ko ay lubos na nagtitiwala sa kapatid na lalaki kong iyon. Hindi nila inakala na para lang sa lumang resipe, kayang-kaya niyang itakwil ang konsensya. Dahil sa kanya, nagkawatak-watak ang pamilya ko. Pero yung soon na sinasabi mo, hindi ba't opisyal siya sa gobyerno? Kung gusto mong maghiganti o mag-apela, hindi yan madali, di ba? Dati, naging alipin ako. Talagang mahirap maghiganti noon, pero nakilala kita. Iniligtas mo ako mula sa pagkaalipin, kaya may pagkakataon na akong makapag-eksamen at makapasok sa serbisyo. Nasa akin palagi ang ebidensya para sa apela. Basta't magkaroon lang ng pagkakataong makaharap ang emperador, makakapag-apela na ako para sa buong pamilya. Tutulungan kita. Pagsisikapan kong kumita, mag-aral kang mabuti. Bakit ko na naman hinayaan na matulog si Wangshu sa ganyan? Buti na lang maaga akong nagising kanina. Kung hindi, wala na akong mukhang maihaharap. Ayos ka lang ba? Lahat ng gusto ni Xiao Yanxi, sinusunod ko. Inialay ko ang lahat, pero hindi ko naman nakuha ang totoong pagmamahal niya. Ngayon ko lang nalaman, ganito pala ang pakiramdam kapag minamahal ka ng tunay. Siguro pagod na pagod ka lang talaga nitong mga nakaraang araw. Kung hindi, hindi ka maglalakad ng nakalutang. Kamay mo. Maraming tao sa lungsod. Hawakan kita habang naglalakad. Basta kasama mo ako, kahit saan tayo pumunta. Ayos lang. Kuya Xiao, nahihiya ako. Malapit na tayo sa paaralan mo. Malapit na tayo sa paaralan mo. Kilala nila ako. Hindi na muna ako papasok. Mga kaklase mo, mayayaman ng pamilya. Kapag nakita nila na magkahawak kamay tayo, paano na ang pagkakataon kong umangat sa buhay? Siya. Pupunta muna ako sa bordahan para ihatid ang mga tapos na.
Kung hindi dahil noon na nagkagusto sa'yo si Su Yaoguang, hindi kita pakikisamahan. Anong ginagawa mo diyan sa pinto? Nagtatagal ka? Gusto mo bang parusahan kita? Hindi ka kakain. Ikaw, hamak na tanga. Titigan mo pa ako. Kung hindi ka susunod, ipapabili kita ng kapatid kong babae sa isang bahay aliwan. Tara na. Xiaoye. Yao Guang. Matagal ko nang gustong itanong, ikaw ba at si Xiao Yanxi? May hindi ba pagkakasundo? Maaaring sabihin na ganun. Basta maniwala ka sa akin. Napakasama ng ugali niya. Sa hinaharap, habang nasa paaralan ka, lumayo ka sa kanya. Lumayo ka sa kanya ng kaunti. Si. Sir, aalis na ako. Ingat sa pag-alis. Yao Guang, nakarating ka rin. Kung hindi ka pa dumating, yung pera mo, tataguan ko na. Kamusta ang negosyo nitong nakaraan? Salamat sa iyong mga pamula. Nag-iwan ka pa para tulungan akong i-match ang mga damit na angkop sa iba't ibang makeup. Ang mga ginang at binibini sa lungsod ay hindi na makalakad palayo. Ganoon ba? Siyempre, hindi lang naubos ang iyong mga pamula, pati ang aking mga damit ay naubos na rin ang stock. Oh, nga pala. Nakagawa ako ng bagong produkto. Ano ito? Pampatanggal ng peklat. Subukan mo muna ito. Tingnan natin kung epektibo. Kung maganda ang epekto, gagawa ako ng marami para ipagbili. Pampatanggal ng peklat. Maganda ito. Sa panahon ngayon, sino ba ang walang mga gasgas o pasa? Aling binibini ang hindi nagnanais ng perpektong balat? Sa tingin ko, ito ay isa pang pagkakataon sa negosyo. Nandyan ka na. Sa wakas, dumating ka na. Anong nangyari? Malaking order. May malaking order na dumating. Ito ang 80 piso na down payment. Ang balanse ay ibibigay ko pagkatapos mong maipadala ang mga produkto pagkalipas ng 20 araw. Tandaan mo, kailangan ko ng 30 malaking bote ng lotion na pampawala ng peklat. Sige, huwag kang mag-alala. Talagang maipapadala ko ito sa tamang oras. Titiyakin ko ang kalidad. Si. Alis na muna ako. Ingat po kayo. Yao Guang, 20 araw lang, aabot kaya? Medyo maigsi ang oras. Pero, naisip ko na ang paraan. Ang proporsyon nito ay... Tanggalin mo ito. Halika. Okay, di ba? Ang bango. Yao Guang, tingnan mo kung okay na. Tama na ang amoy. Tama na rin ang texture. Nagawa natin. Mabuti naman. Hindi na sayang ang isang araw nating pag-aaral. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko na ito sa inyong lahat. Walang problema. Binabayaran mo naman kami. Malaki pa nga ang binibigay mo. Oo nga, Yao Guang, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ito ng maingat. Kapag yumaman ka na, isama mo kaming buong barangay sa pag-unlad. Oo, tama. Sa hinaharap, lahat ng pamilya sa ating barangay ay makakakain ng karne. Mabuti. Ang ganda talaga. Mabuti? Nanay, halika. Umupo ka. Mabilis. Umupo ka na. Marami sigurong perang nagastos dito. Ay, nanay. Huwag mong alalahanin kung magkano ang nagastos. Halos isang araw na itong pinaghirapan. Halos isang buwan na itong pinaghirapan. Naipasa ko ng maaga ang mga produkto. Ang hapag na ito. Ituring mo itong paggalang ko sa iyo. Siya, Oo, nanay. Ako lang ang hindi nakakatulong. anak, ano ba ang sinasabi mo? Nag-aaral ka sa paaralan, matagal nang mahirap, hirap na hirap kang umuwi, at sinamantala mo pa ang pagtulog namin ni Yao Guang. Nag-aararo ka ng harina sa ilaw, nagsasala ng mga sangkap, abala hanggang hating gabi. Akala mo hindi ko alam? Ito ang dapat kong gawin. Halika. Halika. Nanay, kumain ka rin ng marami. Kainin mo lahat. Narinig mo ba? Ikaw ang haligi ng ating pamilya. Kumain ka ng mabuti para makapag-aral. Sa hinaharap, dalhin mo kami ni Yao Guang. Mabuhay ng maayos? Narinig mo ba ang sinabi ni nanay? Hindi ito libre. Dapat mong ubusin ang lahat. Nanay, ibuhos mo ang alak. Ginoong Xiao, si Zhou Wangshu, kasalukuyan mo sa isang baryo, di ba?
Narinig ko na siya. Ipinagbili ang sarili sa isang babaeng taga-baryo. Naging manugang na lalaki na naninirahan sa pamilya ng babae. Naging manugang na lalaki. Talagang nakakahiya. Ang mukha nating mga lalaki. Lingko. Ang ganyang klaseng tao ay may lakas ng loob pang pumasok sa akademya at makikipag-aral pa sa amin. Sa mga susunod na araw, kapag nalaman ito ng iba, hindi na ako makakataas ng ulo. Narinig ko. Ibinenta lang siya ng 10 sentimo. Hindi ko alam kung masyadong mahirap yung babaeng taga na yon o wala lang talagang halaga siya. 10 sentimo lang. Ni 1 kilong baboy, hindi mabibili yan. Pero nakabili ng isang buhay na tao? Kayong mga to, anong klaseng mga scholar kayo? Ang pag-aaral ninyo napunta lang sa tiyan ng aso. Inay, huwag kang magalit. Hindi yan sulit. Bakit ka nang iinsulto? Nakakawalang galang talaga. Wait, Tama. kayo, nagsasabi ng masasamang salita sa likod ng tao. Hindi ba yun kawalang galang? Baka naman yung masasakit na salita, kapag galing sa bibig ng mga scholar ay lumalabas. Nagiging ginto na. Kahit na ganoon, hindi nito matatakpan ang baho ng bibig ninyo. Ah, Ikaw, Talaga nga. Ang babae at ang hamak na tao ang pinakamahirap pakisamahan. Tara, uminom tayo. Sino yan? Hindi ako yon. Hindi ako. Ikaw ang sumikad sa akin. Diretso. Talagang hindi ako. siya nga, nakita ko. Kuya, talagang hindi ako kuya. Siya. Kuya, wala tayong away o galit sa isa't isa. Kuya. Masaya ka ba? Nakita mong nagdusa ang masamang tao. Talagang nakakagalak sa puso. Si Xiao Yanxi. Malapit ka ba sa kanya? Sa totoo lang dati, malapit kami. Sa buhay na ito, siguradong wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Yao Wang, pwede mo bang ikwento ng mas detalyado ang kwento mo at ni Xiao Yanxi? Panaginip lang yon. Gusto kong marinig. Ang bagay na ito nakakaloko talaga nakakainip, di ba? Ang sama ng ugali ni Xiao Yanxi. Halata naman sa lahat. Buti na lang na naginip ka. Kung hindi, noong mga panahong iyon, maaari mo talaga siyang mabili. Sa ugali ni Xiao Yanxi. Malamang na mangyayari rin. Sasaktan ka niya. At ikaw ay mamamatay ng napakasakit. Mali ba ang sinabi ko? Hindi, wala ito lang. Hindi ko pa yan nasabi kanino man ang mga salitang ito. Hindi ko rin inakala na kapag sinabi ko, may maniniwala pala. Naniniwala ako. Naniniwala naman ako. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. Kahit ano ang sabihin mo, maniniwala ako. Noong huli, ninakawan mo ako ng halik ngayon. Babawiin ko. Quits na tayo! Ganito. Ganito pa rin ba? Kung ganyan ang gagawin mo, huwag kang mag-isip ng hiwalayan. Huwag kang umalis. Hindi ko naman inisip ang hiwalayan, hindi rin naman ako aalis. Yao Wang. Huwag mo akong paalisin. Sina? Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang bawi. Ang paglalakbay mo, papuntang Kabisera, ay napakalayo. Kailangan mong mag-ingat ng mabuti. Titiyakin kong makakamit ko ang mataas na ranggo at babalik ako para pakasalan ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't mag-asawa na tayo? Pero kulang pa rin ako sa iyo ng isang formal na kasal. Ayon sa kaugalian ng aming pamilyang Zhou, ang 3 sulat at 6 na kasunduan ay hindi pwedeng mawala. Pasensya na sa mga paghihirap mo nitong mga nakaraang araw. Wala yon. Sa pagkakaroon ng lalaking kagaya mo, wala akong nararamdamang hirap. Ang tanging hiling ko lang ay, huwag kang magpabihag ng ibang babae kapag nakapasa ka na. Hindi mangyayari yon.
ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiyang makita ka? Gusto ko nga makita nila. Bukod sa'yo, sa buhay kong ito, hindi na ako titingin pa sa ibang babae. Naiintindihan ko. Umalis ka na. Kung hindi, hindi ka aabot sa himpilan bago dumilim. See? Hintayin mo akong bumalik. See ya. Pag-alis ni Zhou Wangshu, buong puso na akong nagtrabaho sa negosyo. Sa bakuran, nagdagdag ako ng isa pang mesa. Habang lumalaki ang negosyo, ang bilang ng mga taga-nayon na inuupahan ay dahan-dahang dumami. Hindi nagtagal, ako'y naging kilalang babaeng negosyante sa ilang kalapit na nayon, pati na sa bayan. Sa loob lamang ng kalahating taon, ako'y nagkaroon na ng sariling chain ng mga tindahan ng pampaganda sa mga pangunahing lungsod. Yawang, may sulat si Wangshu. Ano ba ang sinulat niya? Nakarating na ba siya sa kabisera? Nakarating na, sabi pa niya, sa isang pagtitipon ng mga makata. Nakilala niya ang maraming kapwa mag-aaral. Ang daming salita dito. Ganito lang ang sinulat? At saka, iba pa. Ano pa? Ay, inay, Ako. Tutulog na ako sa kwarto ha. Yao Guang, huwag kang mag-alala. Maraming nakakaakit sa karilagan ng kabisera, ngunit lagi kong naaalala na naghihintay ka sa akin. Tutuparin ko ang pangako. Hindi ako titingin sa ibang babae. Ika, 71 araw ng pagmimiss sa'yo. Gusto na kitang yakapin. Hagkan. At saka, Yawang, may sulat na naman si Wangshu. Umuwi na si inay. Yao Wang, hindi ako nagpabigo sa inaasahan. Naging Juang Yuan ako. Noong araw na humarap ako sa emperador, ipinakita ko ang ebidensya ng pagiging inosente ng aming pamilya. Salamat sa karunungan ng kanyang kamahalan, pinayagan niya akong muling buksan ng kaso at maipagtanggol ang aming pangalan. Ang aming kaaway ay ikinulong. Siya'y nahatulang nag-abuso sa kapangyarihan at walang pakundangang pumatay. At pugutan ng ulo pagkatapos ng taglagas. Kapag natanggap mo ang sulat na ito, kung walang aberya, nasa daan na siguro ako pauwi. Kailangan mong mag-ingat kay Xiao Yanxi. Bagsak siya sa pagsusulit. Noong huli ko siyang makita, parang may kakaiba sa kanya. Nauna siyang umalis sa kabisera kaysa sa akin. Bago ako makauwi, siguraduhing protektahan ang sarili at si inay. Yawang, saan ka pupunta? bumalik si Wangshu. Bumalik na si Wangshu. Anak, nang mabalitaang babalik si Wangshu, dahan-dahan ka sa pagtakbo. Baka ka madulas. Ang bilis mo tumakbo, parang kuneho. Juan, anak ko, sa wakas, nakauwi ka na. Ang hirap kang hanapin ng nanay mo. Nakita mo ba ang kuya mo? Kasama mo ba siya? Lanhua, Hindi siya si Juan. hindi siya. Si Yao Guang ito. Ikaw ba si? Suyao Guang. Ikaw ang pinakaayaw ni Juan sa aming pamilya. Ayaw din kita. Lanhua, umuwi na tayo. Ayaw kong umuwi. Umuwi na. Umuwi na tayo. Hahanapin ko ang mga anak ko. Nasaan na siya, Juan? Juan? Si Jiang Yihuan at Jiang Yihui ay nawawala. Mag-ingat ka kay Xiao Yanxi. Bago ako bumalik, siguraduhing protektado ang sarili mo at ni inay. Si Xiao Yanxi ang nagdukot sa magkapatid na Jiang. Yao Guang,